Magandang araw, ako po si Bal ng Musika Ride sa Kwento Musikero. At nasa harapan natin ngayon ang ating bagong-bagong ADB 160. Ngayong araw gagawa lang natin siya ng maiksing review at yung mga specs at yung mga parts na nandito papakita natin para dun sa mga hindi pa nakakaalam, makita rin nila. Although marami ng mga video sa YouTube na nagpapakita ng lahat ng mga ito, pero subukan pa rin natin na ipakita sa inyo yung mga parts para naman doon sa ibang mga nagtatanong. So kung makikita nyo, ayan, napaka-pogi nung ating Honda ADB 160. Ito po ay matte white at ayan, ang finish. Makikita mo na sa looks pa lang, talagang premium yung pagkakagawa nitong ADB 160. At isa rin yun sa mga dahilan kung ba't napili ko itong scooter na to. Ngayon puntahan na natin na mabilisan yung specs, yung mga features at yung mga components ng scooter na to. Okay, unahin natin yung looks ng ating motorsiklo dahil yan ang unang-unang nakikita ng mga tao. Itong ating Honda ADB ay napaka-formado gaya nga lang sabi ko kanina sa inyo. Yung kanyang body design ay napakaganda ng mga lines, yan. At hindi ko siya may compare sa 150 dahil wala naman akong 150cc na ADB. Pero yung unang tingin ko pala sa kanya napakaganda. Yung pagkakagawa ng kanyang kaha, ang ganda. Kita nyo naman yung mga linyahan, maraming curves. Yan. Tapos yung pintura niya ay nag-iiba yung kulay. Hindi siya talagang purong-purong white. Kapag tinamaan siya ng araw, tingnan natin dito. Gaya nito, kung mapapansin nyo, para siyang gold. May halo siyang pagka-gold yung kulay niya. Pag tinamaan ng ilaw at ng araw. So, sa harapan, meron tayo ritong wind visor na adjustable yan. Depende sa'yo kung gusto mo na nakataas. Andito yung pista niya magkabila. Hihilahin mo lang yan. Then iaangat mo or ibababa mo. Yung kanyang mga side mirrors ay malalaki. So napaka-importante niyan para sa safety rin natin, para kitang-kita natin yung ating mga kasamang motorista sa likod natin. Yung kanyang handlebar ay tapered na handlebar. Yan, medyo mataba rito, then papayat. Pagdating naman sa ating instrument panel, siya ay fully digital na. At malinaw yung kanyang screen. Yan, kahit sa araw, nasubukan ko yan kahapon. Kahit tirik na tirik yung araw, kitang-kita mo siya. Lahat ng mga information na kailangan natin nilagay na ni Honda dyan. So wala na tayong hanapin. Then yung ating controls naman para mailipat may mga settings ng ating digital panel. Meron tayong joystick dito. Tapos yung magkabila na toggle. At dahil keyless na nga itong ating ADB 160, ito yung ating control. Kung gusto mong i-access yung seat at yung ating cover ng ating gas tank, ilagay natin dito. Dahil ito yung seat. Yan, tutulog siya. Then, yung sa fuel naman, ayun o. Diba? Ang ganda nung gawa sa kanya dahil spring-loaded siya. Hindi siya bigla-bigla na lang bumubukas na para magugulat ka. At yung ating gas tank cap ay merong lagayan dito para hindi mo siya hawak-hawak kung magpapagas ka. Pwede mo yung ipatong dito. Yung ating namang upuan ay dalawa yung texture niya. Dito mas magaspang. Then ito yung medyo makinis. Then dito naman, mas makinis siya. At dito yung kaparehas ng nasa pilyo natin. Yung kanyang texture. Maganda rin siya at hindi naman siya ganun ka-tigas at kalambot. Dito sa kanyang likod, yung sa angkas natin, yan, medyo malambot. Dito, mas matigas ng konti. At para naman sa seat compartment natin, yan, spring-loaded din yung ating upuan. Hindi siya babagsak basta-basta. Then pwede nating ilagay sa dulo. Yan. At malaki rin yung lagayan ng ano niya. Malawak yung space. Although hindi ka naman pwede maglagay rito ng full face na helmet. Sinubukan ko na yan sa full face helmet ko. Hindi pumwede. Siguro half face lang. Pero enough na to para makapaglagay ng mga gaya ng kapote, mga jacket, at mga dokumento at mga tools. So maganda na rin yung ano niya, yung space niya para sa ating mga rider. Ito, meron tayong lagayan ng ating mga basic na tools na kailangan. Ito, lagayan natin ng mga documents. Pwede rin dito. Meron niyang goma. At para naman sa kanyang makina, ang ating ADB 160 ay may 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, at syempre, equip yan ng ESP+. Ito yung technology ni Honda. Yung kanilang enhanced smart power. Yung ating makina ay mayroong maximum power na 11.8 kilowatts at 8,500 RPM. Then yung ating maximum torque ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. At ang kanyang displacement ay 157cc. So inira-round off lang nila yan kaya ginagawa nilang 160.
Yung kanyang fuel tank capacity naman ay merong 8.1 liters. So mahaba-haba na rin yan para sa long ride kung mag-long ride ka. At meron tayong gas consumption na 45 km per liter. Pero depende pa rin yan sa riding habit mo, sa riding style, sa klase ng pagpiga sa motor. Siyempre kung may mga back ride ka, kung walwal ka sa daan, andun lahat yan. Depende lahat yan doon. Para naman sa ating suspension, eto, Showa yan, Brad. Diba? Ang ganda niyan. Tapos meron siyang sub-tank. Then yung ating gulong naman ay may size na 130 by 70 na 13 sa likod. Tubeless po yan. At ang ganda nung ano niya, ang ganda nung mags niya. Diba? Parang kulay copper. So ang ganda ng kombinasyon nila nung shock at nung mags. Yung ating suspension sa harapan ay telescopic fork, hindi po siya inverted. Pero okay na rin yan dahil sigurado mapamahal lalo ang presyo nito kapag nilagyan pa nila ng inverted na fork to. Okay, dahil nandito na tayo sa harapan, simulan na natin yung kanyang mga features. Itong ating ADB 160 ay may ABS sa harapan. Single channel yan na may dual pot na caliper na Nissin. So branded pa rin yung caliper na ginamit ni Honda dito. Which is good, di ba? Then meron tayong wavy na disc dito. Ayun yung ABS niya. So napakalaking tulong ng ABS na yan para yung mga sudden brake natin hindi mag-lock yung ating mga preno. May iwasan natin yung mga disgrasya. Yung ating rear brake naman ay Nissin pa rin na single pot na caliper pero wala siyang ABS. Ito naman yung kanyang pangalawang feature, yung ating Honda ADB 160 ay equipped ng idling stop system. So ito yung nakakatulong sa atin na makapagpatipid ng konsumo ng gasolina. So mag-trigger yan once na tumatakbo ka, then huminto ka, after 3 seconds mamamatay yung makina mo. Pero nakabuhay pa rin yung panel mo. Gagawin mo lang, mag-apply ka lang ng konting gas at aandar na ulit siya. So magandang feature yan para makatipid tayo ng konsumo ng gasolina. Then dito naman sa ating harapan ay naglagay si Honda ng pulsa. Dito may compartment tayong maliit at meron siyang charging port. Which is good para sa ating mga nag-ride, di ba? Dahil hindi ka na mahirapan kung yung mga equipments mo ay malobat. Pwede ka mag-charge yan. At hindi ba siya ganun kalalim? Kasya naman siguro ang phone dito. At mga dokumento na rin siguro. Ang pangatlo naman natin ay itong ating HSTC or yung ating Honda Selectable Torque Control. Ito yung traction control sa iba na mga motorsiklo. So sa Honda is itong ating Honda Selectable Torque Control. Ito yung nilagay na safety feature ni Honda para yung ating motor ay maging balanse at hindi mag-slide. Halimbawa, nadaan ka sa madudulas at mabuhangin na daan, yung ating mga gulong ipapantay niya yung rotation para hindi tayo madulas. So napakagandang feature nito sa isang motorsiklo. Siguro dahil dyan, kaya tumataas talaga yung mga presyo ng ating mga scooter at yung mga ibang motorsiklo sa market. Pero napaka-importante ng mga feature na yan at good thing na nilalagay na nila ngayon. So ayan yung mga basic features at mga components ng ating Honda ADB 160. Para sa kanyang specs at mga features na sinama nila dito sa Honda na to, ay sulit na sulit yung ating ibabayad. So ayan yung ating maiksing walkthrough dito sa ating Honda ADB 160. At kung umabot ka sa part ng video na to, baka pwede naman makahingi ng isang like yan. Tapos mag-subscribe ka na rin syempre. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Bal ng Musika Ride sa Kwentong Musikero. Salamat!